Okay, good afternoon. So itatest po natin itong nabili nating blinker kasi kailangan po siya sa isang project site. Actually susubukan na lang natin dito sa L3, pero ilalagay po actually ito sa mga dump truck natin saka sa mga vehicles na papasok sa site. Medyo mahigpit po yung isang project site, talagang dapat kompleto ng gamit like itong mga blinkers, tapos fire extinguishers, reverse horn, lahat po, ang daming requirement. Pero which is maganda rin po. Medyo magastos lang siya sa una, pero anything with safety, worth naman po lahat, every penny na ginagastos natin. Nung nasa aeroplano pa po ako, ang motto ng ATO, which is Air Transportation Office, which is kwan na ngayon, CAAP na, Civil Aviation Authority of the Philippines, ang nakalagay po na motto nila doon: if you think safety is expensive, try an accident. So, pagdating po sa mga safety equipment, PPEs, wag po nating panghinayangan na mag-invest kasi para sa atin po ito, para sa safety ng equipment, para sa safety ng mga tao. So, in the end, pag zero accident po tayo sa site, mas malaki pa po yung natitipid natin. And hindi po nasisira yung parang image ng company pag nagkakaroon ng mga disgrasya. So, yun po yung isang inaalagaan natin pagdating sa safety. Okay, so i-test po natin. Ang kwan po nito, ang kagandahan tong nabili, 2.1 po siya rito sa Santiago City. Pero ang kagandahan niya is from 11 to 110 VDC na siya. So, ganun po kalaki ang range niya. So, normally ang sasakyan natin or equipment is 12 volts or 24 volts. Pero ito po, 11 to 110. So, halos sinakop niya na po lahat ng mga klase ng sasakyan and equipment. So, test lang po natin. Diretso na po ito sa cigarette lighter. Okay. Check natin kung sa accessory pa lang magkukan na siya. Yun po. Okay? So, ganun po kaganda yung blinker niya. Ito po yung LED. Yung isang nabili po natin, yung old school na parang shell type, tapos may ikot. Ito po is LED na. So, ngayon ito po, mahaba yung kanya, mahaba yung kanyang cord. So, nilalagay na lang po dito yan. And magnetic na po ito. So, lakas po ng kapit niya. Meron pong kasamang kwan ito para hindi masira yung paint. Ito po, ilalagay ito na sticker para protection nandito. So, kasi ito po naka-bare pa po siya. Okay, yun po. So, yung magnet po, dun siya pupunta. Or kapag pang long term naman, no need na tanggalin na, meron na rin po siyang mga holes para ma-drill. Okay? So, pag mga inililipat-lipat po, so ganyan na siya. So normally ang ginagawa po dyan, pinababa tong salamin, then saka ito itatalon from dito para hindi maipit dito. Then ganun naman po kahaba yung cord niya, tapos adjustable pa, stretchable. So mahaba-haba yung kanyang kayang puntahan, lalo na sa mga 10-wheeler trucks. Okay? So yan po ating blinker. Okay? So lahat po ng mga equipment natin na papasok sa site, lalagyan po niyan. So mag-i-invest lang tayo ng 2,100 ng isa. Pero ito sa mga small vehicles po, pwede na siyang ilipat-lipat. So let's say ito, gagamitin natin to. And bukas ito, or the following day, yung van or yung Raptor. So pwedeng ilipat-lipat na po para makatipid. Pero sa mga equipment po, like dump trucks, boom trucks, lalagyan na lang po natin sila ng isa-isa para kapag nakakarga yung backhoe, yung boom truck naman ang next na lalagyan natin para pag nakakarga yung mga equipment and operational sila, meron po silang mga blinkers. Okay? So yan po ang ating update sa blinker for safety. Then ang next ko po na i-discuss is yung bumigay po yung aircon nitong L3 after 1 year. So sasabihin, i-discuss ko po kung ano yung bumigay. Okay? Salamat po!